Kasalanan, ay wait lang. Kasalanan po ba na lumipat sa ibang church like from Roman Catholic to Christian po? Thanks po. Ay, malaking kasalanan yan, bro. Pag ikaw ay Apostasy. pag ikaw ay lilipat, apostasy yan. Tandaan natin ha, ang ating Panginoon, nang siya ay nagtatag ng iglesia, ang gusto niya, ang lahat, nandoon sa kanyang iglesia. Kaya nga doon sa, sa John 10:16, doon sa mga nasa labas ng kanyang iglesia, ang sabi niya, kailangan pumasok sa kanyang iglesia. Sabi ganito, at mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito. Ano yung kulungang tinutukoy niya? Yung iglesia. Mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito. Sila'y kailangan din namang dalhin ko at kanilang diringgin ang aking tinig at sila magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. Ibig sabihin, kailangan nilang pumasok sa kanyang iglesia. Yan ang sentido ng naturang talata. Kailangang pumasok sa kanyang iglesia. Meron siyang mga believer na wala pa sa kanyang iglesia, kaya kailangan papasukin doon. Bakit kailangan papasukin doon? Dahil si Kristo ang ulo at ang iglesia ang kanyang katawan. Kaya sabi doon sa Efesos 5:23, ganito, sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo na siyang pangulo ng iglesia, na siya rin ang tagapagligtas nito. Dahil sa sobrang pagmamahal ni Kristo sa kanyang iglesia, ito'y kanyang binili niya ng kanyang sariling dugo. Yan ay nasa Gawa 20:28. Sabi dito sa Gawa 20:28, ganito ang ating mababasa. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila ay ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. Yung iglesia ng Panginoon, binili niya ng kanyang sariling dugo. Tapos, pag nandoon ka na, ang gusto niya, pumasok ka doon. Dahil siya ang tagapagligtas nito. Tapos, ang gagawin mo, lalabas ka. Lalabas ka. Ano ang tawag sa iyo pag lumabas ka? O basahin naman natin 'to, sinasabi naman dito sa eto ba 'yon? Sa unang Juan 2:18 hanggang 19, dito nagalit sa akin si David Sabi, mga anak, malapit na ang mga huling araw at tulad na narinig ninyo, malapit na ang pagdating ng Antikristo. Ngayon pa lang ay marami ng Antikristo, kaya alam nating malapit na ang mga huling araw. Kahit naging kasama natin sila noong una, hindi sila tunay na kabilang sa atin. Sapagkat kung tunay na kabilang sila, nanatili sana sila sa atin. Ngunit ang pagtiwalag nila ay nagpapakita na hindi talaga sila kabilang sa atin. Sa madaling salita, ang gusto ni Kristo, pumasok ka sa kanyang iglesia dahil ang iglesia ang kanyang ililigtas. Ngayon, maraming nagkiklaim na sila daw ay iglesia daw ni Kristo. Pero ang totoo, hindi. Bakit? Sa Mateo 28:20, sinabihan sila ni Kristo, tandaan ninyo, kakasamahin ko kayo hanggang sa katapusan ng mundo. Lagi ninyo akong kasama hanggang sa katapusan ng mundo. So never mangyayari na mawawalan siya ng kasama. Never mangyayari yon. Kasi lagi niyang sasamahan. Lagi ninyo akong kasama. Wala siyang sinabi na mawawala ako pansamantala lang. Walang ganun. Lagi niyang kasama hanggang sa katapusan ng mundo. Kailan ba nagtatag si Kristo ng iglesia? Siyempre noong 1st century. Ngayon, yung sinabihan niya ng talatang yan, buhay, kaharap niya, kausap niya. Ngayon, kung iglesia mo wala pang 500 years old, hindi iyan ang iglesyang sinabihan ni Kristo, tandaan ninyo, lagi nyo akong kasama hanggang sa katapusan ng mundo. Hindi yan.
Kung i-trace nyo lang, simple naman yan eh. Tanungin nyo lang yung Google ngayon. Ilang taon na ba ang Iglesia ni Kristong tinatag ni Felix Manalo? Ilang taon na ba ang Seventh-day Adventist? Ilang taon na ba ang dating daan? Ilang taon na ba ang MCGI? Ilang taon na ba ang Mormons? Ilang taon na ba ang Baptist? Ilang taon na ba? Tanungin mo lang. Lalabas na yan. At tinitiyak ko sa inyo, lahat ng mga relihiyon na nasa Pilipinas, wala pang ni isang umabot ng 500 years old. Wala pa. Ha? Wala pa. Bakit? Kasi lahat sila, mga tinatag sa Pilipinas, mga ano lang yan eh, kakasulpot lang. Kaya walang ni isa man na iglesyang tinatag sa Pilipinas ang aabot sa edad na 500. Oh, yung Seventh-day Adventist, 146 years old. Oh, yung namang INC ni Felix Manalo, mas mababa pa doon. Yung namang tinatag naman ni Eli Soriano, mas mababa pa doon. Nauna pang INC ni ano dyan eh. Ni tinatag ni Felix Manalo, yung kay Eli Soriano na na MCGI, mas nauna pa yon. Oh. Kaya ibig sabihin, wala sa mga yan ang sinabihan ni Kristo. Tandaan ninyo, lagi niya akong kasama hanggang sa katapusan ng mundo. Kasi nang sinabi ni Kristo ito, kausap niya yung kausap niya. May kaharap siyang tao. May nakakarinig sa sinasabi niya. Nandoon sila, naririnig nilang sinabi ni Kristo ganito. Oh, magsiyaon kayo sa buong mundo. Pangaralan niyo sila, gawin niyo silang mga alagad ko. Bautismuhan niyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Inuutusan. Sabihin nandoon sila. Ngayon, kung iglesyang ginaaniwan mo, hindi pa umaabot ng 500 years old, hindi kayo yan. Oh, hindi kayo yan. How about 800 years old? To make it clear, 800 years old. Yung iglesia nyo ba, try nyo i-search, ilang taon na ba yung iglesia nyo kung umaabot ba ng 800 years old? Tiyak ko, wala. Wala. Kasi, yan ay palatandaan ng iglesyang kinaaniban mo ay kakasulpot lang regardless kung ano ang inyong turo. Kaya tinan nyo yung ginagawa ng Baptist ngayon sa kanilang Trail of Blood. Kung sino-sino na pinagbibintangan, Mennonite, Donatist, Anabaptist, Albigenses, yung mga pinagkukulik-kulik ng mga churches, di naman pare-parehong doktrina. Kanya-kanyang doktrina naman. Ano sabi ni Rian Pitis sa debate? Hindi ba totoo nang iniwan ni John Smith ang Baptist Church, siya ay umanib sa Mennonite? Hindi totoo yun na tinanggap siya. Umanib siya pero hindi siya tinanggap. Kaya nga hindi naging miyembro eh. Hindi lang na ni Padre Darwin yun. Na-research ni Padre Darwin yun. Hindi siya naging miyembro ng Mennonite. Walang tumanggap kay John Smith doon. Totoo, nag-attempt siya na umanib doon. Pero walang isa mang member ng Mennonite ang tumanggap sa kanya. Walang nag-approve ng kanyang pag-aanib. Wala. So walang nangyari. So, lahat ng mga iglesia na nasa Pilipinas ngayon, walang ni isa man sa mga yan ang umabot ng 800 years old, maliban sa Iglesia Katolika na nagsimula sa Jerusalem, nakarating sa Antioquia, nakarating sa Roma, nakarating sa Espanya, at nakarating sa Pilipinas. Ang Iglesia Katolika ay hindi itinatag sa Pilipinas. Ang sabi ng kasaysayan, the history of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. Sabi ni Eli Soriano, hindi ko kilala kung sino ang nagtayo ng Iglesia Katolika kasi hindi pa ako taon yan 2,000 years ago. Ang Katoliko pala umaabot na ng almost 2,000 years ago. Ang edad ngayon ng Iglesia Katolika, 1,992 years old. Ang edad ngayon ng Iglesia Katolika, 1,992 years old. Meron bang
protestante na umabot sa edad na kahit 800 man lang? Wala. Dahil kakasulpot lang ng samahang yan o ng iglesyang yan. Kaya, ibig sabihin, wala silang maipakita. Pag hinanap mo, noong taong 300, mga kaibigan, alam natin na may mga kasaysayan ganito ang mga nangyari. Sino yung leader nyo nung panahong ito? Sino yung masasabi ninyong kasamahan ninyo na panahong yan na dumanas na matinding persecution? Sino? Walang maituturo yan. Alam nyo kung bakit? Kasi they don't exist that very time. 300 AD, wala. 200 AD, wala. Ang claim nila, hanggang apostol lang. Tandaan nyo pagkatapos ng apostol, bakit wala nang maituro? Ay, wala nang maituro. Nagawa ko yung dati nung ako SDA pa Tinanong ko yung pastor ko Nung namatay ang mga apostol, sino successor nila? Kasi ang mga CFD kasi sa DXDD, nagki-claim yung mga CFD sa DXDD na sila daw yung sumunod sa mga apostoles. Sila daw. Meron ba tayong prueba na nung taong 200 sino ang head pastor natin doon? Bakit nila ibinabalik kay Kristo? Malaking tanong 'yan. Bakit nila ibinabalik kay Kristo? Si Kristo nga, bago umakyat sa langit, sinabihan niya si Pedro, "Oy Pedro, oy Simon, mahal mo ba ako, Simon?" Sabi naman ni Simon, "Oo, Panginoon, mahal kita." Ganoon, alagaan mong mga tupa ko ano ibig sabihin ng tupa doon? Mga believer niya sa kanyang iglesia. Simon, Lord, mahal mo ba ako? Pangalawang beses na to. Opo, mahal po kita. Pakanin mo ang mga tupa ko. Ano ibig sabihin nun? Si Apostol Pedro ang mamamahala sa kanyang mga tupa. Ano ang kanyang mga tupa? Kanyang iglesia. Simon, mahal mo ba ako? Si Simon, nalibad-barad si Simon kasi 3 beses na. Panginoon, alam mo lahat ng bagay. Walang maitatago sa'yo. Alam mong mahal kita. Sige. Ikaw na bahala sa mga tupa ko. Pakanin mo sila, alagaan mo sila. Ikaw na bahala doon. Nung umakyat si Kristo sa langit, sinong namahala sa iglesia? Si Apostol Pedro. Kahit pa sabihin natin nagkamali siya at kinontra siya ni Apostol Pablo, hindi yung magiging reason para mawala ang pagka-leader niya. Halimbawa, ganito. Nung pinapasok ni Pope Francis ang Pachamama, alam niyo Pachamama? Yung mga Amazona? Nung pinapasok ni Pope Francis ang mga Amazona, kasama ang kanilang Pachamama doon sa Vatican, maraming Katoliko ang mga nag-alboroto. Maraming Katoliko ang umusok ang ilong sa galit. At pumuna sa ating Santo Papa nung panahong yon. Pinuna si Pope Francis. Sa maraming pumuna sa kanya dahil ba't pinapasok mo yung Pachamama? Alam mo namang bawal yan. Nawala ba ang pagkasanto Papa niya? Nawala ba ang pagiging leader niya? Nawala ba ang pagiging Bishop of Rome niya? Dahil maraming mga Katoliko ang nag-alboroto, ba't niya pinapasok ang Pachamama sa Vatican? Nawala ba? Wala. Kahit maraming Katoliko ang nagalit, kahit maraming Katoliko ang nag-alboroto, umusok ang ilong, hindi nagbago ang totoo. Ang reality. Sabi nila, na-apostatize na. Na-apostatize na. Ang tanong, sinong umalit na leader? Lefebvre? Kaibangan yun. Yan ibig ko sabihin, kahit nasabi mo din na natakot si Simon ng panahong yon, inandaran siya ng takot, kinunta siya ni Apostol Pablo, it doesn't follow na hindi na siya leader. Ngayon, dahil kay Apostol Pedro, pinagkatiwala ni Kristo ang kaniyang mga tupa, nung si Apostol Pedro, nahuli na ni Emperador Nero.
Alam na niya na papatayin siya. Ibinalik ba niya ang iglesia kay Kristo? Never. Actually, lahat ng mga church fathers nakakaalam na itong linos na nasa 2 Timothy 4:21, basahin natin to, ano? Itong nasa 2 Timothy chapter 4 verse 21 na sinasabi dito, do thy malalim talaga itong King James version, ano? Ito tayo sa isa kabila. Do your best to come before winter. Eubulus Pudens. Itong Pudens na ito, isa to sa mga kiniklaim ng mga Baptist na Baptist daw. Anong Baptist? Catholic bishop yan. Linus and Claudia send their greetings and so do all other Christians. Yang Linus na nandyan sa 2 Timothy chapter 4 verse 21, i-research nyo. Meron kayong Google, meron kayong mga encyclopedia dyan, mga history books sa lugar ninyo. I-search niyo sino yung Linus sa 2 Timothy chapter 4 verse 21. Iisa lang ang sagot. Yan ang naging successor ni Apostle Peter as Bishop of Rome. Kaya nga tinatawag siyang the first Bishop of Rome after Peter. After Peter. Alaya, bishop. Siya pala ang first bishop of Rome. Tuloy yung basa. Booking sila. After Peter. Sa madaling salita. Ba't siya naging bishop? Ba't siya naging bishop of Rome si Linus? Kasi sa kanya nailipat ang pagiging bishop of Rome ni Apostol Pedro. Hindi siya magiging bishop of Rome. Hindi siya successor. Ha? Naging Bishop of Rome siya kasi sa kanya nailipat ang pamamahala ni Apostol Pedro. Never nangyaring binalik ni Apostol Pedro kay Kristo. Lord, binabalik ko sa iyo, ikaw na bahala dyan. Paano ngayon yan? Nasa langit na si Kristo. Muli siyang mapapakita sa mga disipulo. Ikaw nang pipiliin ko naman na kasi di pwede yan mangganyan. Walang leader, di pwede yan. Ganito mangyayari. Tingnan nyo ha. Sampulan ko lang kayo. Ikaw ang may-ari ng kumpanya. Ha? Ikaw ang may-ari ng kumpanya. Kailangan mong pumunta doon. Ano mangyayari dito sa kumpanya mo? Kailangan mong pumunta doon. Siyempre, mag-iiwan ka ng manager. Hindi pwede walang manager. Bakit? Pag may tanong yung mga under sa'yo, saan yung budget? Sinong ganun. Walang sasagot. Siyempre, yung manager, siya yung sa kanya nakatingalang mga tao at kung meron hindi siya masagot, kukontak yung manager doon sa'yo na umalis ka. Sir, may tanong dito, ganito. Sino yung tatanong doon? Yung manager. Kaya hindi basta-basta kukuha ng manager. Kailangan kilitasin mo muna o kilatisin muna ang ipapaupong manager. Yan sinasabi sa sa unang Timoteo 5:22 ba yun kung hindi ako nagkamali. Sabi dito sa unang Timoteo 5:22, ganito ang sabi. Sabi, huwag mong ipapatong agad ang iyong kamay sa sino man upang bigyan ito ng kapangyarihang mamahala. Tandaan mo kapangyarihang mamahala. Ingatan mong huwag kang masangkot sa kasalanan ng iba, manatili kang walang dungis. Sabihin, hindi basta-basta ipapatong. Dahil kailangan mo na yung kilatisin. Kailangan mo na yung i-undergo sa mga kahit na anong training. Hindi basta-basta pupatong ng kamay kasi once pinatungan ka na ng kamay na ibibigay sa kanya ang kapangyarihang mamahala. Hindi ka mapupunta sa posisyong niya kung hindi ka napasahan ng kapangyarihang mamahala. Ibig sabihin, yung mga nagsasabi, yung taong 200, taong 300, sino ang head pastor nyo? Si Kristo. Yun, mga walang alam yun, mga loko-loko yun. Bakit? Sabi ko mga loko-loko. Kasi, para sa kanila, si Kristo mamahala, hindi pwede. Si Kristo pinagkatiwala niya
sa kay Pedro. Si Pedro, alam niya na may mga daing ang mga membro. Sa panahon nga ni Moses, ang dami nga nilang daing eh. Niligtas na ng Panginoon mula sa doon sa Ehipto. Pagdating doon sa disyerto, ang dami pa ring reklamo. Niligtas na nga, pinadaan na nga sa dagat na pula. Nakakita na ng kakaibang kapangyarihan ng Panginoon. Pagdating doon, dami pa ring reklamo. Alam niya, Apostol Pedro, na may mga reklamong darating. May mga hinanaing na lalabas pag wala na siya. Siyempre, iiwan niya yun sa mapagkakatiwalaan niya na pwedeng pagsumbungan ng tao, pwedeng mapagmalapitan, pwede nilang mapagtanungan, pwede nilang paglabasan ng kanilang hinanaing. Hindi pwede ibalik niya kay Kristo yun. Pinagkatiwala sa kanya ni Kristo, pakanin mo aking mga tupay, wala na siya. Siya na bahala, saan nga talata yung yung nasa Ebanghelyo yun yung mabuting manggagawa, tungkol sa mabuting manggagawa, ang may-ari ng naturang vineyard, ipapamahala sa kanya lahat, pati yung mga trabahante sa siyang mamahala. Ngayon, kung abusado siya, papaluin niya, kain siya ng kain, aabusuhin niya, pagdating ng Panginoon, tatadta rin siya. Ganun, sa mabuting manggagawa, ay may premyo. Yung masama, parurusahan. Pero, ang reality, hindi nawawala. Ipinagkaloob sa kanya ang buong pamamahala. Ang buong pamamahala, ipinagkaloob sa kanya. Pag alis ng amo, kung mabuting mabuti siyang manggagawa, siyempre, aalagaan niya. Yung talagang trabaho ng mabuting manggagawa. Kung abusado siya, gaya ni Pope Alexander VI, Rodrigo Borgia. The most notorious Pope. Isabihin ba dahil pinamahalaan ng most notorious Pope, Pope Alexander VI, ibig sabihin ba na wala ng founder? Andyan pa rin ang founder. Kaya kung pagdating ng panahon na bumalik ang founder at alam niya ginagawa ni Pope Alexander VI, mananagot si Pope Alexander VI, pero huwag tayong mag-focus dyan. Ang sa atin na lang maging mabuting manggagawa. Yun na lang sa ating. Yun lang ating pagpukusan. Ngayon, kung iiwanan mo yung iglesyang yan, ang tawag sa iyo, Antikristo. Yan, nasa iyo na yan. Para sa akin, ako nga, nagbalik nga ako rito Si Jared, kung gaano katigas ang ulo niya dati, tingnan mo ngayon. Taga-depensa na ng simbahan Katoliko. So, ibig sabihin, ang dinanas ko noon, naranasan din ng maraming kasamahan natin, lalo na si Jared. Naranasan ni Jared yung naranasan ko dati. Naranasan din sino yung mga dating, si Brother Jesse, dating born again yan. Paul Alima, dating saksi ni Jehovah. Yung mga galing sa ibang relihiyon na nagkatoliko, naranasan naming lahat ang mga naranasan ng mga protestante ngayon. Alam naming lahat ang ligaw ng bitukan ng mga protestante ngayon kasi yung kanilang mga katanungan, mga atake nila ngayon, atake din namin yan noon. Nung baga, papunta ka pa lang, pabalik na ako. Parang ganun ba? Kaya hindi, isang malaking kasalanan yung apostasy, iiwan mo yung iglesia, malaking kasalanan kay Kristo yun. Kaya kahit na anong mangyari, magkasala man tayo. Wala namang perpekto sa atin. Sa ating panahon ngayon, sa unang panahon, may perpekto sa unang panahon. Si Job, perpekto yon. Si Elizabeth, perpekto yon. Si Mary, perpekto yon. Si Zacarias, perpekto yon. Sa ating panahon ngayon, wala na akong makita ang perpekto. Kung meron man, ang Diyos na nakakaalam. Ngayon, tayo nagkakasala. Walang problema doon. Tayo nagkakasala talaga. Tayo, mga tao tayo. Hanggang tayo nasa kalamang ito, tayo nagkakasala. Ang sa atin lang naman, huwag lang nating iwan. Kasi mas matindi ang kasalanan pag iniwan mo na. At ang pag-iwan sa Kanya ay ang paglipat sa ibang pananampalataya. Hindi naman siyang nagtatag.
O yun. Kaya sana maging aral sa mga Katoliko yan ngayon, nanonood ngayon, na kahit pa bigyan ka ng noodles, bigyan ka ng 5 kilong bigas, bigyan ka ng mga dilata ng sardinas, huwag niyong ipagpalit yan sa inyong pananampalataya. Scholarship sa mga anak, tanggapin niyo yung scholarship. Offer nila yun eh, tanggapin niyo. Pero walang sapilitan. Pag sila nagalit sa'yo, kasi kailangan mag-baptize ka o mag-born again ka, ay sapilitan yon. Wag na lang. Paghirapan ko na lang makapagtapos yung anak ko kaysa ilalayo nyo kay Kristo. Tandaan niyo once nalipat na yan sa ibang relihiyon, ang Eucharist na siyang heart ng ating pananampalataya, ilalayo na sila dyan. Saksi ni Jehovah, tanungin mo, ba't kayo di kumakain ng tinapay? Ay, hindi. Kasi ang kailangan kumain dyan yung kaanib sa 144,000. Kaanib ka. Hindi ako kaanib doon. Hindi ka kakain. Hindi. Ano yun? Sabi ni Kristo, ang sino mang kumain sa aking laman, bubuhayin ko sa katapusan ng mundo. Hindi ka pala bubuhayin pala. Hindi pupunta ng langit eh. Saan ka pupunta? Tuloy sa lupa. Yung lupa susunugin. Siya hindi mo susunog yung lupa, sunugin mo nga yung lupa. Ako hindi ko kaya sunugin ng lupa. Tao lang ako eh. Pero kaya gawin ng Panginoon yan. Hindi sila maniniwala doon. Tandaan nyo yan. Sa tagal ko pa naman na nakikipag-diskusyon sa mga taga-ibang sekta, alam ko naman kanilang mga reasoning nila. Kaya, mga kaibigan, hanggat maaari, manatili tayo sa pananampalataya. Kung magkamali man, sorry lang. Kumpisal. Huwag tayong bibitaw. Huwag kang bibitiw bigla. Huwag kang bibitiw bigla. Ha. Yun, di ba? Huwag kang bumitaw kahit na ilang beses kang nagkasala, nadapa, tumayo ka lang, huwag kang bibitaw sa Panginoon. Huwag mong gawin ang paglipat sa ibang sekta dahil yon ay pagbitaw sa Kanya. Sabi nga ni Kristo sa sa pelikula, sa The Chosen, Simon, simula ngayon, ikaw nang mangingisda ng tao. Ako nang bahalang pipili. Paano ngayon yan kung nandoon ka na sa kabilang sekta ka na? Sabi ni Kristo, meron ako mga tupa na wala sa kulungang ito. Kailangan din namang sila dalhin ko. Dalhin. Tapos doon tayo ng tayo. Tayo doon. Yung mga tao naman, punta doon, anib doon. Sabi dito Dito sa sa iglesia ko. Doon. Sino nag-utos sa kanila na magtayo ng kanyang kawan doon? Sabi nila, hindi, kawan naman ni Kristo tinayo namin eh. Hindi yan mapipirmahan sa sa Securities and Exchange Commission. Tandaan nyo yan. Para mapirmahan yan, kailangan lang sabihin, ako ang nagsimula. Bakit kailangan ng founder? Kasi, pag may nagkamali dyan, ang founder ang sisingilin. Tingnan nyo yung mga nangyari doon sa ni Kibuloy. May mga question sa ibang bansa, namamali mo sa airport. Merong ano ba yung sabi child trafficking daw o ganon. Sinong pinutilyan ng gobyerno? Yung leader. Kasi kailangan talaga ng may mananagot. Yung founder, kailangan hanapin yung founder kasi kung may kalokohan gagawin yung membro, ang founder ang tatanungin, ang founder ang pananagutin. Kaya ang founder kailangan alam niya kung paano mamahala nang hindi sila maagrabyado pag nagalit ng gobyerno sa kanila. Intindihan niyo? Ang ingay-ingay ko dito, gabing-gabi na, pero ganun pa rin, mag-focus na tayo kung talaga ang turo ng ating simbahan, na wala tayong magmagaling pa na iwan ito para umanib na sa mga tatag lang ng tao. Father Angel, napahaba ito sagot ko